Hello and welcome sa LMTVPH. Dito, kuhang-kuha ang pulso mo kapatid. May init na updates ang hatid namin mula sa loob at labas ng Eat Bulaga at TV5 hanggang sa mga iba pang happenings sa mundo ng entertainment, musika at telebisyon. Kaya kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell icon para lagi kang updated sa mga latest happenings. Silipin muna natin ang latest update tungkol sa TV ratings ng inyong paboritong Eat Bulaga. Base sa pinakahuling data mula sa Nielsen Nutam People Ratings, hindi matitinag ang Eat Bulaga sa TV5 mula pa lang January 1, ramdam na ang suporta ng bayan. Noong January 5, pumalo lang nama ang programa sa whopping 3.8% rating, bukod sa walang kupas na tandem ni Tito, Vic, at Joey. Nag-viral at tinangkilik din ng husto ang pagbabalik ng Bulagan University 2026, ang mga knock-knock jokes ni na Bossing at ang kulitan ni na Jose Manalo at kasama na din ng mga clones. Talagang nabuhay na naman ang good old Bulagan days na viewing habit na ng mga Pinoy. Hindi rin pahuhuli ang mga paborito nating segments gaya ng Gimme 5, laro ng mga henyo lovers at ang laging inaabang ang sugod bahay mga kapatid na patuloy na nagbibigay ng pag-asa at saya sa ating mga kababayan sa bawat barangay. Sa gitna ng matinding kompetisyon sa noontime, napatunayan ng legit the barkads na ang 1,001 tuwa ay hindi basta-basta mapapalitan. Sa ratings na naglalaro sa 3.1 hanggang 3.4% nitong nakaraang linggo, malinaw na ang Eat Bulaga pa rin ang hapon champion sa puso ng mga Pilipino. Yaman din naman Eat Bulaga pinag-uusapan natin, hindi lang sa tanghal iyan nagpapakitang gilas ang ating mga the barkads, kundi pati na rin sa music scene. Ngayong January 22, 2026, opisyal nang nasungkit ng ating Be The Next winner na si Karen Aistrop ang number 1 spot sa Banana Crew Daily Top 10 ng 92.3 FM Radio Manila para sa kanyang hit single na Tibok Heto Na Ba Yun? At hindi rin nagpahuli ang ating beauty queen turned singer na si Nicole Borromeo. Ang kanyang kanta na Cherry ay matatag din sa top 9 ng nasabing countdown. Talaga namang double kill ang hatid ng ating mga the barkads. Bukod sa radyo, pati sa digital platform ay all out ang suporta ng mga fans. Sa pinakabagong update ng Vibe Uprising Universe as of January 21, tampok pa rin ang Tibok ni Karen Aistrop bilang isa sa mga pinakapinakikinggang kanta ngayong linggo. Patunay lang ito na ang talentong tatak Eat Bulaga ay hindi lang pang telebisyon, pang world-class music charts din. Congratulations, Karen at Nicole! Kayo na talaga ang bagong paborito ng mga Pinoy. Kayo naman, mga viewers, nakavote na ba kayo sa mga paborito ninyong kanta? E-comment nyo na ang inyong mensahe para sa ating mga pambato. Bago tayo magpatuloy, kung hinahanap nyo rin kung nasaan kami sa Facebook, Instagram at Twitter, narito ang aming page, X at Instagram account. I-follow nyo na rin kami dyan para lagi kang updated kahit saan, kahit kailan, 24/7. Samantala, usap-usapan ng full circle moment para kay Mutya ng Section E star Andres Mulak. Siya lang naman kasi ang gaganap sa role na AD, ang role na nagpasikat sa tatay niyang si Aga Mulak, pero hindi lang siya ang aabangan dahil powerhouse ang alternating cast natin. Makakasama rin sina KD Estrada at Ethan David bilang Arnel, ang dating role ni Raymond Lauchenko, ang class clown naman na si Gilbert, bibigyang buhay ni Noel Comia Jr. at Tomas Rodriguez ng P-pop group na Alamat, habang sina Jeff Moses, Sam Schoaf, Milo Cruz, at Migo Valid ang kukumpleto sa ating bagong barkada. Pero hindi lang ito basta-basta remake, ayon sa director na si Maribel Legarda at playwright na si Jamie Catanyag, bibigyan ng mas malalim na boses ang mga armats o ang mga nanay ng ating mga bagets. Sa version na ito, mas mapapanood natin ang struggle at growth ng mga magulang sa likod ng bawat Pinoy teenager, mula sa pressure ng working moms hanggang sa communication gap sa loob ng pamilya. Isang intergenerational journey ito na siguradong makaka-relate pati ang mga Gen Z at Millennials. Magbubukas na ang kurtina ngayong January 23, 2026 sa Newport Performing Arts Theater. Ang ticket prices ay nagsisimula sa 1,000 pesos para sa bronze hanggang 4,000 pesos para sa SVIP. Siguradong mabilis itong mauubos. Sa katunayan, sold out na ang mga tickets para sa unang gabi ng pagtatanghal. Kaya check nyo na ang Ticket World o ang Newport World Resorts website para hindi kayo mahuli sa biyahe pabalik ng 80s. Ikaw, sino ang paborito mong member ng Bagets Barkada noon? At sino ang pinaka-excited kang panoorin ngayon? Ay comment na yan sa baba. Samantala, update muna tayo sa naibalita natin dito noong mga nakaraang video. Pag-usapan natin ang formal nang nagpahayag ang chairman ng TV5 at MediaQuest Holdings na si Manny V. Pangilinan o mas kilala bilang MVP tungkol sa pagtatapos ng Content Supply Agreement sa pagitan ng TV5 at ABS-CBN.
Bakit nga ba nauwi sa regretful at final ang desisyong ito? Alamin natin ang buong detalye. Sa isang eksklusibong panayam sa Philippine Entertainment Portal o PEP, inamin ni MVP ang kanyang panghihinayang sa kinahinatnan ng kolaborasyon ng dalawang dambuhalang network. Ayon kay Pangilinan, bagamat unfortunate ang pagtatapos ng partnership noong unang araw ng 2026, kailangan itong tanggapin. Wala na? Tapos na yon. It's regretful, but it is what it is, right? Ani MVP. Matatandaang ang dahilan umano ng pagtatapos ng deal ay ang hindi pagkakasundo sa mga financial obligations na bagamat kalaunan ay naresolba rin, ay naging mitsa na ng tuluyang paghihiwalay ng landas ng dalawang network pagdating sa kanilang pangunahing kasunduan. Ngunit huwag mag-alala ang mga fans dahil hindi dito nagtatapos ang lahat. Binigyang diin ni MVP na nananatiling open ang TV5 at MediaQuest na makipagtulungan sa iba't ibang content providers at block timers. Kasama na rito ang ABS-CBN at maging ang karibal na network na GMA. We're prepared to continue working with them as a content provider and with the other content houses, including possibly even GMA. We could work together in some of the content. Sa katunayan, makikita pa rin sa TV5 ang ilang co-productions gaya ng Nag-aapoy na Damdamin at Pira-Pirasong Paraiso na nagpapatunay na kahit tapos na ang malaking deal, tuloy pa rin ang serbisyo at entertainment para sa mga kapatid. Sa gitna ng masidhing kompetisyon sa telebisyon, tila pragmatic approach ang pinipili ni MVP. Ang unahin ang magandang content para sa mga manonood, kahit sino pa ang maging katuwang. Ano ang opinyon nyo sa pagtatapos ng ABS-CBN at TV5 deal? Sang-ayon ba kayo na makipag-collab din ang TV5 sa GMA? Maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo ng video na ito. Iyan muna ang ating latest sa ngayon. Ano ang masasabi mo tungkol sa ating video for today? Kung nagustuhan mo ito, don't forget to like and share this video. Thank you for watching, kapatid. Hanggang sa susunod.